Network Entertainment. Hi girls! And boys, kami ang Lady! Bosses! mga sisterlets. CR tayo, let's go! Yes. May ask ko tanong lang ka, ba tayo Ate? ngayon? Oo nga, girls, alam nyo, may tanong ako, ask ko lang. Paano nyo sasabihin sa partner nyo na hindi sila masarap magluto? Or yung niluto nila hindi masarap or may something, may mali? Paano nyo sasabihin yun? Susuka lang ako basta. Para kada food poison, no? Sobrang salbahe. Palibasa, hindi ako marunong magluto eh. Si Jeline masarap Ikaw, magluto Jeline. Parehas ba Or kayo kaya ni Mike na minsan- mahilig magluto? Mas mahilig ako magluto, pero kaya niya nang Ah. magluto. Okay. Ganun. Pero, Pero, pag pumapalpak ako, alam ko rin kasi. Mm-mm. Kasi mahilig din ako kumain. Correct. mahilig ako. So parang, kumbaga ako mismo, hindi ako satisfied sa niluto ko. So parang, sorry, ganun. Sorry ako minsan. Pag si pero Mike, papakainin mo nagluluto, pa rin. kinakain pa rin naman niya. In fairness kay Mike, supportive siya. Parang okay na naman. Tapos magugulat ka na lang next time. Pwede ka magluto ulit ng ganito. Tapos implied na sarapan mo na. May ganun na siya. Pero bawasan mo daw ng salt. Mga ganun. Oo, mga ganun. O kaya sasabihin Hindi niya, maalat. Jeline, next time, papaalala ko lang yung sinigang hindi nilalagyan ng tomato sauce. Diba? Ay, ako lang. Diba? Ikaw, Di. Ikaw, Di. Nung Nakamute first yan. year namin mag-asawa ni Arch, wala kaming yaya tsaka any helper. So ako nagluto lagi, araw-araw. Nalaman ko na lang na hindi masarap yung mga niluto ko kasi nangangayat na siya. Totoo. Kasi I lost a lot of weight. Kasi Shit! nangangayat. Ayun, ganun lang. Medyo implied, pero nakikita ko rin. Pero hindi siya nagre-reklamo, Di, na hindi ka masarap Oo nga. magluto. Hindi, sobrang bait eh. Grabe. Pero mas nakaka-offend naman yun. Mas nakaka-offend naman na nangangayat yung nangangayat yung anak niya. Sabihin ng parents niya, nangangayat yung anak namin kay Jeline. Pero I guess, depende rin kung yung mom niya nagluluto dati. Hindi talaga nagluto din yung mom niya. So no added pressure and expectation for me. So, is Kayo it ba? safe to say na Oh. hindi niya alam ang masarap sa hindi? Ganun ba yun? Parang, baka yun din. Alam mo yung pangpabusog lang. Baka kain lang, gano'n. Baka may makain lang. Pang-survive. Naka-survival pala. Ikaw ba, Kay? Ikaw nagtanong. Ako, ito nga, di ba nung nakaraan na medyo magkasama kami ng matagal, kasi ang problema sa kanya, nagluluto siya, hindi niya tinitikman. Feeling niya master chef siya. Kasi ang dahilan niya, sabi niya, sila chef ganito nga, di nila tinitikman yung luto nila eh. Putang ina, chef ka ba? Shit ka! Kasi may So, isang paano beses, sasabihin? sinabi ko na ang alat ng niluto niya. Kasi totoo naman na ang alat. Tapos alam mo yung, syempre buntis ako, alam mo yung gutom na gutom ka na feeling mo ang sarap ng niluluto niya. So excited ka kumain. So putya ng pagkakain ko sobrang alat. Tapos ang anghang. Sabi ko, galit ka ba sa akin? Ayaw mo ba na nandito ako? Kasi, ang naisip ko naman, kung kunyari, ganyan, sa partner, siguro, kung bago mo sabihin na hindi masarap, i-point out mo kung bakit siya hindi masarap. Kunyari, matabang ba siya? Maalat?
hindi malambot yung karne or something. Kasi pag na-offend yan, baka hindi na siya magluto at Oo walang nga. kainin. Mm. Oo, 'Di lalo ba? siyang mangangayat. Oo. 'Di ba? So isang tip na din 'yon kung paano mo sabihin. Well, hindi naman technically hindi masarap, pero siguro there's something wrong lang dun sa niluto niya. Mm. Oo, madali lang naman sabihin. Lalo na kapag komportable na talaga kayo sa isa't Mm. isa. Mas madaling sabihin, "Uy, kulang 'to ng mas masarap 'to kapag may ganito." Mas parang gano'n. Experiment Mm. tayo minsan. Experiment, Mm. 'no? Sa susunod, wag mo na lalagyan ng dugo yung sinigang kasi parang hindi masarap, eh. 'Di ba? Naalala ko tuloy yung sinigang sa mesa. Na-try niyo na ba yun? Sa Yung may mesa? pinya. Mesa, yung restaurant. May Ay, hindi ko pinya. pa natikman. May pinya? Oo. Masarap? Hindi mo gusto. Parang pineapple on pizza lang din, ganun. Ganon. Parang Bakit? Kasi pero diba di ba parang yung sa Manam naman watermelon, pero masarap. Oo. Yun Pero yung masarap. masarap. Yun nga yung Oo. sasabihin ko. Masarap nga siya. Masarap siya. Akala ko nga yun, eh. Akala ko nung una tomato. Yung kamatis. Oo, Kasi kamatis. mahilig ako sa kamatis. Hindi pala. Watermelon pala. Pero masarap siya. Watermelon nga. Siya, medyo matamis-tamis. Pero yung Oo. pinya sa sinigang, parang weird nga. weird, diba? Maasim. Anyways, Maasim siya. Parang kang humihingi ko ng maasim, mainit na na pineapple juice. Shit, Pero parang nakakaya. lumalaban kasi yung niya. Oo, tama. Mainit na pineapple juice. Maya kadiri. Watermelon kasi neutral lang yung lasa niya, diba? Oo. Yung pinya kasi siya eh. Medyo matapang yung flavor. Oo. Siya eh. Nagme-main character siya. Yung pinya. So speaking of anyway, speaking of masarap, iluto. Joke. Nabalitaan ko. Gago ka, Jeline. Ito na nga. Wala pa nga, kinakabahan na ako sa'yo. May muntik maluto. Uy, pero wait lang. Huwag natin gawing joke. Kasi syempre, Gago. Don't go there. Yes. Muntik mali. maluto. Uy, pero totoo nga. Parang yun nga yung muntik mangyari dun sa sa dog, ang fur baby. Uy, huwag ka tumawa. Fur baby. Na si Kilua. Kiluwa na siya Sorry, ni ba't ako Lord. natatawa? Kilawin. No. Inalis ko na yung video ko. I don't wanna be associated with this. Ang daya mo, di. Ang daya. Guys, pinag-usapan natin na itatopic natin to. Tsaka Sino for correction, nagpumilit? Ikaw. si Jeannie ang may gusto. Binaka ka ni Jeline. Nagturuan no? Si Jeline nagsabi nito. Kaya mga Redditors, alam nyo na kung sinong ibabash. Jeline Cubillas po. Jeline. Game. And that's our Ulit. episode. Pero ito na nga. Oh. 'Di ba nga, naging trending yung news tungkol kay Kilua na golden retriever siya, 'di ba? Yeah. So, medyo magandang breed to ng aso. Tapos, ang balita is, ang nakita sa CCTV is nakatakas siya. Tapos, medyo may mga inattack siya. And then, talaga? Did you see the video? Okay. Oo, meron siyang May in-attack siya. hindi din makita kung attack talaga eh. Kasi parang, di ba malayo yung kuha. Pero may nilapitan siya. Tas, ang report is, yung mga inatake, allegedly, is nag-file din ng report doon sa barangay ba. Ganon. So, parang may substance din yung claim na may inatake yung aso.
And in the first place, yung nakawala siya sa bahay, medyo ano yun, medyo it's something on the owner. Pero ang ano lang dito, ang problem is naging extreme yung pag-handle dun sa situation na may nakawalang aso tapos pinatay siya and in a very brutal way. Tapos meron pang angle na uso yung bentahan ng laman ng aso dun sa lugar na yun. So, yan, madaming mga reactions na very extreme. Syempre, marami ng mga fur parents ngayon eh. And yung batas natin is very lenient sa mga ganitong kaso, yung animal cruelty. Parang, tama ba, ang bail is 5K ba? Parang ganun lang. Parang hindi na siya applicable sa panahon ngayon kasi parang yung ibang tao, anak na talaga yung turing nila dun sa aso. So, hindi siya Glenn, by makataro. attack, what do you mean? As in, kinagat yung mga dumadaan? Yung una, Ang alam nakita ko sa ano, CCTV, parang, sige, go, Jeannie. oo. Ito yung version ko, hindi, joke lang. Si Jeannie po ay taga Ilocos, so medyo delicacy po. Gago! Hindi. Nung nakalabas yung aso, may sinunggaban siyang matanda. So yung matanda nagpatulong dun sa lalaki. Tapos nung tinulungan ng lalaki, sinunggaban din siya nung aso. Tapos after nun, pumasok siya sa loob ng tindahan nila na mag-asawa. Tapos susunggaban din daw nung aso yung Asawa. niya. So dun na niya inano. Inano. Doon na niya pinatay. Pero inano ko na kasi aanuhin kami. Sabi, in-interview ba? Ayoko panoodin yung video eh. Hindi, wala namang brutal dun sa video. Okay. Kumbaga parang puro nag-uusap lang sila. Pero sabi ng fur parent kasi 'di ba, parang hindi sanay lumabas yung aso, yung retriever. So, nagpanic, but it wasn't Kilua wasn't a violent dog. It just so happened that he was anxious about the situation. Gets. Pero Uy, pero sobrang kupal ko ngayon. Pero nung nakita ko yung video nung yung ate, nung nakita niya yung pet niya. Tapos ganun na nga yung nakasako, di ba? Parang, syempre, masakit pa rin. Parang, oh my gosh. Bumabawi. Yung isa dyan, bumabawi. Hindi, pero totoo, parang mararamdaman mo din yung sakit ng syempre alaga niya talaga yun, katabi pa daw niya matulog yun eh. Pero tingin nyo, kung nangyari sa Askal yun, would the sentiment of the netizens be the same? Feeling ko oo naman. Oo din. Lalo na kapag alaga. Kasi may mga aspins na nga tawag nila eh. May mga askal na aso na inaalagaan na talaga ng mga fur parents, mga mahilig sa aso. So ginagawa na talaga din nilang parang breed ang aspin. Di ba parang ganon? Yeah, actually they're proud of taking care of aspins. Kasi Pinoy breed eh. Oo. Di ba si Heart aspin? Si Heart. Yeah. Madami siyang aso pero yun nga, lagi na-highlight yung aspin. Oo. Sa akin naman, para sa kanila, sa mga fur parents, it doesn't matter kung ano yung breed ng aso. Hey, it's Stan. It's Ro, Chino, Emil, And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast, and wherever you get your podcasts.
kumbaga parang talagang nasaktan sila na parang bakit naman pinatay? Yun yung issue nila ngayon, 'di ba? Mm-mm. Pero para sa akin, hindi joke lang. Pero ano nga yung plano daw ng kuya na pumatay? Plano niya lutuin talaga daw? Sinabi niya? Inamin niya? Or Hindi. implied Hindi. lang? Implied Hindi lang. namin nung kuya nakakatayan nila. Oh. Parang ang sabi niya, lumalabas? defense. Self-defense. Defense mechanism Ganun. na, self-defense nila. Oo. Okay, pero yung nag-circulate na balita, it was intended, yun nga, para gawing kilawin. Hindi. Kasi nga may ganun ngang angle. May in-interview na mga bystanders na kumakain nga daw talaga sila ng aso. Dun sa Oh, lugar na yun. gosh. Yeah. O baka parang afterthought na rin, pero yung main intention was to, yun nga, self-defense. And then, andyan na rin lang, might as well, parang ganun. Parang Ikaw ganun. nagsabi niyan, di Hindi! Just Para daw hindi masayang yung meat. analyzing the story. Kawawa din, pero buti nahanap nung fur parent. siguro Yung nga, sa Hinanap kasi CCTV. talaga nila. Oh, Oo. God, yeah. Oo, kasi ang nangyari, gabi yun. Tapos, yung ginawa ng aso, umakyat siya sa bubong nila. Yung parang siguro easiest way niya para makalabas. Doon siya lumabas. From bubong, tumalon siya palabas. Yun yung nangyari. Oh, no. Pero yun nga, para sa akin, sa ganyan, shit, nakakatakot to. Hindi, para sa ganyan, kasi di ba meron tayong batas na parang yung aso mo, itali mo. Oo. Di ba merong ganyan? So Oo. parang, para maiwasan yung mga incidents na ganyan na turuan, my word, their word, she said, he said, mga ganon. Kumbaga parang pag may nakita ng pag-alagala na aso, kailangan meron talagang mga parang mga ano nga tawag doon yung Dog pound. yung mga rumoronda para kumuha Dog pound ba yun? Oo. Kumbaga meron na tayong ordinance na ganon. Eh di sana talagang gawin talaga nila, like para may nakita silang stray na aso, kunin talaga nila, impound agad nila. Para wala ng mga ganong kaso. Hindi na yung mga citizens ang gagawa ng something para sa solusyon na gusto nila or parang ganon. Yung kumbaga, gumawa lang sila ordinance, tas after that, wala nang wala Sino na ba nakagat na sa inyo? Ako. Sabi na nga ba eh, it shows. May rabies ka daw. Rabies awareness month, aside from Women's Month. As a victim, okay. Hindi nga, ano nangyari? Oo, high school ako noon. Tapos, papasok lang ako sa school. Tapos, marami naman kasi talagang aso dun sa neighborhood namin na askal, ganyan. Pero ang nakakagat sa akin, siya, pet talaga. Tapos, binuksan lang nila yung gate, tapos kumawala. Parang si Kilua din, kumawala siya. Tapos parang na-disorient siya kasi, the world outside, ganyan. Tapos, may nakita siyang ganyan, mukhang tanga na high school, ganyan. Tapos, ang mali ko doon, nag-freeze ako. Sabi nila, huwag ka mag-freeze. So, ano kailangan gawin? Parang patay mali siya ka lang, ganun. Ako, kasi nag-freeze yun. Patay mali siya. Pero Jeline, sige, tuloy mo lang. Ayun, parang nag-freeze ako, tas nakatingin lang ako sa kanya, tas ayun nakita ko na siya lumalapit sa akin, ganyan. Tas naka-freeze lang ako, tas ayun, kakagatin niya ako sa braso, pero naambangan ko, so parang tumama siya sa hita ko. Ooh. Ayun. Hindi naman masyadong malalim. Pero, ayun, may konting dugo, ganyan. Tapos, nakuha na siya ng owner. So, hindi rin ako masyadong nahabol, ganyan. Anong ginawa ng owner? Basta ang pangyayari. Sagot na nila yung rabies shot, ganun. Nag-coordinate naman sila. Tapos,
ayun nga, sa akin nga, dapat hindi pinatay kahit nagwala pa yung aso nangagat. Kasi, yun nga, may observation period kasi yan. Parang titingnan kung may rabies ba, kaya siya nangangagat, ganun. In the case naman nung sa akin, wala. Ganun. So, na-observe siya na okay naman. Parang na-disorient nga lang talaga yung aso nung lumabas siya. Tapos, ayun, responsible naman yung owner. Nag-coordinate naman sila. Tapos sagot nila yung rabies shot. Ganun. Tapos, in-invite ka nung birthday ng aso. Tapos binigyan ni Jeline ng chocolate cake. Oh, no. Hindi, pero hindi, sa akin kasi, parang once na, di ba, sabi mo, na-disorient yung aso. Tapos ikaw, nag-freeze ka, na-disorient ka din. Kumbaga parang pareho lang kayong na-disorient. So, kung ano yung first reaction mo to protect yourself, ganun din yung aso. Kaso, tayong tao, hindi naman tayo kakagat. Kumbaga parang lalayo lang talaga tayo, i-defend lang talaga natin yung sarili natin. Kasi may mga aso na yung hindi bumibitaw. Pag nakakagat, yung lockjaw na tinatawag. Di ba may mga ganun, yung hindi bumibitaw. Tas saka lang sila bibitaw kapag kinagat ka daw ng aso, ang gagawin mo, tas ayaw bumitaw, tutusukin mo daw yung puwet niya para bumitaw. Totoo daw yun. Tutusukin mo yung puwet niya. Di ba? Pero ang hirap naman nun. Kinagat na nga ako, ipapasok ko pa, I would make him feel Oo good. nga. Parang Pero kink. totoo nga. Oo, parang ganun nga yun. Parang kung ako itutusok sa puwet, parang lalo ako mapapakagat. Ay, gago. Kagat labi. Tsaka wala ka ng presence of mind pag ganun, di ba? Hindi mo na may iisip yun. Ay, ayaw kumalas. Tusukin ko sa puwet. Hindi mo na may isip yun ng ganun ka-abrupt. Pero dun sa Kilua case, paano kung kunwari, ganon, hindi na nga naglalabas yung aso, tas first time niya lumabas, tas nasa startle siya sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Paano kung hindi matanda ang nakita niya? Paano kung bata? Oh, yeah. Yun yung question. 'Di ba? Kasi marami akong, like last week or last 2 weeks ago, may asong inatake niya yung 2 years old eh. 2 years old yun, tapos meron pa yung aso, natutulog yung bata, kinagat niya. So, saan yung natin dyan? Kumbaga paano yung, like kunwari, inatake niya yung matanda, inatake niya yung yung tumulong sa matanda, pumasok pa dun sa sa tindahan, tas inatake pa yung asawa niya. Paano kung hinayaan nila, tapos lumabas ulit siya, tas umatake siya ulit ng ibang tao or kung bata na or kung may napatay man siya or whatever. Paano yun? 'Di ba? Hindi ba nila nakikita yung angulo na yun? Doon lang ako. Tsaka ang hindi ko pa gets minsan, yung mga nag-aalaga ng breed na yung matapang talaga. Oo. Meron kasi Pitbull. dito, hindi sa subdivision, pitbull. Hindi sa subdivision namin, yung katabi namin, meron dyang nag-aalaga ng American Bully. So, parang mas pa siya sa pitbull, kumbaga, yung parang mas malaki pa yung build niya, tas mas aggressive. Tas 2 beses na siyang nakapasok dito sa amin. Oh, scary. Tas may isang beses na nakapatay ng Shih Tzu. Oh, Oo. Tas, ewan ko kung paano nila ni-resolve, pero the fact na second time nang nakapasok dito, tas nakapatay na, ano kung magkaroon ng third time, and that time baka bata. Tao na or bata. Oo, di ba? Oo. Parang, alam mo ba, oo. Nung nakapanood kasi ako ng video nung bata na yon, parang mga 3 years old, 4 years old yata yung bata. Talagang hindi, yung nag-aalaga sa kanya, hindi niya, yung parang nagpanic din siya na hindi niya mapaghiwalay yung bata tsaka yung
yung aso. Tapos yung may-ari ng aso, pinagpapalo na siya sa ulo. Tapos ayaw pa rin siyang Bumitaw. pakawalan. Oh. Ayaw niyang pakaluan. Tapos may time na nabitawan na, tapos tatakbo na yung bata, tapos tatakbuhin pa rin talaga ng aso, tapos lalapain niya talaga. Buti nga nag-survive yung bata, pero ilang bones, ilang surgery ang ng bata. Ilang weeks ako hindi nakatulog dahil pinanood ko ng buo yung video na yun. Kumbaga parang ako, personally, wala akong tiwala sa animals. Kasi meron silang instincts na hindi natin maintindihan. Ako hindi ko talaga maintindihan. Kumbaga parang sa akin, Pero- yung anak ko, hindi ko pinapalabas yan. Kumbaga kung lalabas siya, kailangan kasama ako lagi. Sana kung kayong mga fur parents, ganun din kayo sa alaga ninyong mga aso. Like every time na lalabas yan, dapat lagi rin kayong kasama. Hindi yung kung nakalabas yan, talagang responsibility nyo na rin sila. 'Di ba? Correct, yeah. Pero itong si Kilua kasi, golden retriever, parang ang kasi siya yung pinaka-safe na aso. Supposedly, Tama ba? Oo. Pinaka, Smart, one of the smartest dogs. oo. Pero Ikaw, ang sinasabi from din nila the- kasi, for parents' point of Oo. view, Mm-mm. may mga sinasabi rin na, di ko alam kung haka-haka or parang justification na lang. May mga aso that, some dogs can sense, yun nga, instincts, Genie. For example, yung aso namin, kinakagat niya, meron siyang mga certain people na kinagagalitan niya talaga. Tapos later on, we'll find out, parang may something with these people na strange. Mm. Yung dating So, ganon. driver. So, kasalanan ko na kinagat ako. Ganito Oo. tayo. Hindi. Not blaming the Narinig victims. ko din yun dati. Parang, Diba? mabait naman yan. Hindi siya nangangagat. Parang, so kasalanan ko, may mali sa akin. Kaya ako kinagat. Hindi. Yung aso namin in particular, kasi parang sa buong buhay niya, may 3 siyang kinagat. Yung una, yung driver ng father-in-law ko. Yung pangalawa, parang helper namin dati. Tapos yung pangatlo, helper namin ngayon. Parang yung ugali nitong 3, there's something in common na ayaw din naming mga humans, mga tao, mga amo niya. So, baka nararamdaman din niya yun. Pero wag naman kumagat. Pwede ba sabihin sa kanila ngayon, pwede kayong tumahol, pero wag kayong mangagat. Kasi meron din akong may instance ako na ganyan. Kasi si Teacher Lovely, yung kaibigan namin, grabe, ang dami nilang aso doon sa kanila. May mga Shih Tzu sila. Yung Shih Tzu, yun, nakakasalumuhan namin. Pero yung mga French Bulldog nila, American Bulldog nila, nakahiwalay. Kasi syempre, hindi mo alam eh. So, yung Shih Tzu nila, may time na tumingin lang ako sa kanya, tapos nagkatitigan lang kami for ilang seconds. Tapos, hindi na niya ako tinigilang tahulan. Pero, tuwing pumupunta naman kami doon, okay naman kami. May time lang talaga na natitigan ko siya ng ilang seconds lang. Tapos hindi na niya ako tinigilang tahulan. Yung parang galit na galit siya sa akin. So, di ba parang, hindi ko siya ma-predict. Kung kailan magiging Friendly attack sa mode. kanya. Oo, or attack Oo. mode. May isa pa sinasabi parang nasisense daw ng aso kung sino yung mga kumakain ng aso. Uy, grabe naman. Ayan, hindi ko naman sinadyang kumain ng aso nung bata ako. Pinakain lang Yun ako nga. ng aso. Yun yung sinasabi rin ng mga tao eh. Si-sense nila. Sumasama na ako. Pinakain ako. Umiwas ka na. Pero totoo, umiiwas ako sa mga aso. Like yung mga, kahit alam kong hindi sila paatake, talagang umiiwas ako. Ayoko eh. Hindi ko gustong ma-hassle magpa-rabies shots. Tsaka masakit daw, Jeline, no? Shots for anti-rabies. Ilang shots yun? Parang 3?
Oo, Oo, mga 4 or 3. 5 gano'n. Paano sa mga malls ngayon, they allow dogs? Sa Rockwell, yung anak ng friend ni Arch, nakagat. Parang naglalakad lang sila sa mall, tapos biglang all of a sudden, may pet yung nakasalubong nila, tapos kinagat siya bigla. Tapos doon sa Yun owner, parang wala lang. As in, dead man lang yun yung nga. owner. Parang hit and Kaya run, nga. kumbaga. Pero yung mga Yun. malls ngayon, 'di ba? Lalo kung mga ganyang high-end na mall, nag-aano sila nagre-require sila nung parang parang baby Rabies book vaccine? ng something. Oo. Baby book. Oo nga, ano ang tawag doon? Nakakaroon ako nun. Basta ganun, Dog kailangan book. ko yung shots, tapos Records, may vaccination ID, yung record. may ganyan. Tapos may ID pa. Pag walang ID yung aso mo, di mo pwede ipasok. Oo, yun nga. At Kasi least buti may ganun na. para kang may alagang hindi mo ma-predict eh. yung, yung sa amin kasi, meron kami dun sa probinsya namin, may alaga kaming aso na Rottweiler. Sobrang tapang nun, kaya talagang nakakulong siya, nakatali siya, nakakulong siya, tapos nandun siya sa ibang sa bodega, sa may bodegang part dun sa amin. So hiwalay siya sa bahay. Tapos dun sa loob ng bahay, yung mami ko may alagang Shih Tzu. So anong nangyari, nung nakawala hindi ko alam, kasi sobrang tapang nung Rottweiler na yun eh. Hindi na nga namin nalalapitan, pinapakain na lang nila, na parang tinatapon na lang nila. Alam mo yun, talagang hindi nila alam kung paano i-tame. So ang nangyari, nung nakawala siya, dumiretso siya sa bahay. Tapos yung mga tao dun sa bahay, umakyat sila sa second floor kasi takot na takot sila. Alam kasi nila ganun ka tapang yung aso na yun. Tapos tapos yung Shih Tzu dun sa amin, dinapa niya. Oh my Ginawa gosh. niyang ragdoll. Oh As in shit, talagang hanggang mapatay niya. So namatay? Pinatay niya talaga. Tapos yun, syempre takot yung mga hindi nila ma-save. Paano nila isa-save yun? Paano kung sila yung Tusukin sa nakagat? puwet. Oo, di ba? Pero Lapitan lang sa puwet. paano nahuli ulit yung Rottweiler? Paano nakulong? Yun, syempre, tinawag na yung mga lalaki dun sa labas na kung sino man yung pwedeng Yun, tinali na ulit nila. Tapos, yung ginawa nila sa Rottweiler na yun, pinamigay nila sa bundok. Pinamigay nila sa yung mga taong gustong mag-adapt ng aso dun para lang lumayo kasi nakakatakot eh. Nakawala siya sa sarili niyang hawla eh. Tapos pinatay pa niya yung aso na isa namin. So parang how will you ang hirap. Hindi ko gets yung appeal ng nag-aalaga ka ng mabangis na breed ng aso. Angas or parang protector. Guard dog versosa. Pero kasi, responsibility kasi ng mga dog owners yan, na dapat umpisa pa lang, alam mo yun, na natitame nila yung aso, na-domesticate nila. Right, yeah. Kasi kung sila mismo, hindi nila kayang Tame down. i-tame yung aso nila, may problema na doon. Doon pa lang may problema na. Diba? Totoo. Parang lang yan eh. Parang yung anak mo lang yan. Parang ako, yung anak ko, since hindi naman ako hindi ako maalaga, wala akong alagang aso, wala akong alagang pets. So yung ginagawa ko, kung may kahit anong tame ang gawin ko sa mga anak ko, tapos gago sila sa labas, ako ang unang malalagot sila sa akin. Ako yung unang talagang magagalit sa kanila. So parang ganun lang din. Kumbaga parang kung ano yung responsibility namin as parents sa human, ganun din dapat ang responsibility ng fur parents dun sa nila. Dun sa pet nila. Diba? Ang tinanong ko do sa vet dati kung bakit nagiging aggressive yung aso, it means that they're very protective of their owners. Oh, yun pa. There's that angle na lalo kung male dogs,
Tapos, kunyari, ito yung aso namin, halimbawa, nag-rough play kay Archer. As in, parang may mga play bite sila na tinatawag eh. Na hindi bumabaon talaga yung kagat. Pero nakasanayan niya na kakagat siya. Kaya marunong siya kumagat talaga. Pagka kunyari, andyan si Archer, tapos may mga trabahador dito, aatakihin niya talaga, feeling niya malaking aso siya. Kasi protective. May ganung angle. Katabi niya matulog yung aso, di? Hindi. Hindi pa payag si Arch. Gusto sana ng mga bata, pero ayaw. Ayaw ni Arch. Oo. Ikaw, okay, di ba may aso ka din? Oo, katabi ko matulog. Pero hindi Katabi naman mo as in katabi. Oo, sa paanan. Doon siya natutulog. Pero lately, ang trip niya nasa ilalim ng kama. Oh. Doon na Baka siya alam niya kasi may natutulog. baby ka na. Paano nga pala Siguro. yun? Paano mo papakilala? Tapos simula nung nabuntis ako, meron na siyang time na sa umaga, pagka nagising ako, inaamoy niya yung tiyan ko. Oo, naamoy nila. Naamoy Oo, nila. inaamoy niya. Tapos hindi niya masyadong, alam mo yung dati kasi makutkot siya eh. Yung parang iaano niya yung ipon niya sa akin. Ngayon, medyo hindi. Tapos ang gusto niya lang, pagka sa umaga, aamuyin niya yung tiyan ko, tapos isisiksik niya yung ulo niya. Buti nga sa'yo dyan eh. Ako, keps yung inaamoy. Visit tong aso nito eh. Ay, pagka ganun daw, parang chinecheck niya yung mood mo. Sa keps? Oo, kung ano yung amoy ng pepe mo or ng genitals mo. Doon nila nadedetect okay ka lang, kung may sakit ka ba, kung masaya ka, galit ka. Amoy dugo Sabi. na to, ibig sabihin, masungit na to. Actually, baka nga no. Pero paglalabas yung baby mo, okay, i-introduce mo ba? Like, ipapaamoy mo or papatabihin mo, ganun ba? Hindi ko nga alam eh. Pero ang bala ko kasi, hindi siya pa pwede tumabi dun sa bata, syempre. Ang gagawin ko, may nabibili na kasi di ba? Yung sa kama, yung parang, ano tawag nito? Yung parang crib. Divider? Yung parang magiging crib yung kama mo. Oo. Yung harang. kinakabit. Co-sleeping. Oo. Co-sleeping. Oo. Yun yung bala ko. Ayokong amoy-amoy ni anak ko. Hindi, pero baka kaya niyang talunin yun ah. Hindi. Kasi yung friend ko, may ganun yung kama nila. Para naman yun dun sa bata kasi medyo malikot na yung baby nila eh. Yun. Oh. Pero sabi nga nila, dapat daw i-introduce. Pero ito naman kasi, mabait naman siya, hindi naman siya playful eh. You'll never know, just to be sure. Parang dahan-dahanin mo. May mga videos may mga tutorials on how to introduce your baby to the pet. Pero somehow alam na niya yung amoy. Kasi ayokong dumating kami sa point nung magka-allergy yung bata dahil sa kanya. Oo, pero yun. maganda daw na sanayin yung bata early on sa pets. Kasi na magka-allergy. Oo, para hindi magka-allergy. Para it builds their immune system. Parang masanay na yung allergens or something. Totoo yun. Ang issue ko lang naman dyan kapag may baby tsaka may pets, iba yung germs ng pets kasi sa germs ng tao eh. Lalo kung pusa. Pusa talaga yung madumi yung toxins yung poop nila eh. Oo, May brain parasite ata yan, di ba? Tama ba? Oo. Kumbaga para kaya sa akin. kaya pala sabi, nung nag-research ako yung mga do's and don'ts ng buntis, wag daw ng cat litter. Oo. Huwag maghawak. Maglinis. So. Yun. Nakakatakot lang. Ayoko lang ma-hassle na magkaroon ng whatever na sakit na hindi ko na maintindihan. Correct. Kasi ang mahal ng ng hospital. So better yet, wag na lang. 'Di ba? Tsaka ibang rabies daw lumalabas yung symptoms after 10 years. Hindi immediate. Kaya pala si Jeline, medyo nagtitweak na si Jeline. Naglalaway, medyo nakita mo naglalaway na. Nung nag-viral siya, doon lumabas yung yung rabies. So anong conclusion niyo dito kay Kilua? So parang hindi natin sinasabi na irresponsible yung For parent. yung for parent ni Kilua. Kasi syempre,
malay natin yung natsyempohan lang na Oo. that one time. Kasi syempre parents tayo, parang ayaw naman natin na paano kung yung anak naman natin yung matsyempohan na that one Correct. time na hindi natin sila Oo. nabantayan, may nagawa silang mali. Ngayon Oo. natin ma-judge din na ganun. Mm. So, hindi natin gina-judge si ate. Pero, sa lahat lang ng fur parents, parang ano lang din, yung pagiging parent ng bata, yung maging responsible tayo sa mga ano natin, fur babies natin. Tingnan, itry natin na i-ensure na magiging safe sila tsaka yung mga nakapaligid sa kanila. Correct. Yeah. Correct. Agree. Tsaka keep in mind din na hindi kasi lahat ng tao, lalo na sa Pilipinas, hindi lahat ng tao sa Pilipinas ang tingin sa mga animals ay may rights. Unfortunately, may mga tao na Totoo. ang tingin sa kanila pagkain, ganyan. Correct. Oo, tingin sa Pulutan. kanila. Oo. Totoo. Kayo. O kaya, yun din, nag-agree ako kay Jeline na kailangan nga responsible. At saka, ipa-vet nyo yung mga alaga nyo. Kasi may ibang fur parents na alam mo yung mag-aalaga ng aso, pero titipirin nila na hindi nila ipapavaccinate, hindi nila pinapavet. Diba? Kasi unang-una, kung mag-wild yan or something, kung ano mangyari niyan, ikaw unang kakagatin yan, hindi ibang tao. So, ano mo din yun? Ano tawag nito? Cargo. For Security. safety. For safety Yeah. mo din. At saka ano, 'di ba, yearly or something merong mga free rabies vaccine ang barangay. Oo. So Yung yun, mga kahit libre kahit naman. yung mga rabies shots, dapat meron yung mga alaga natin 'yan. Oo. Tsaka, Ayun. sa akin naman, i-follow up na nila yung kung may ordinance na aso mo itali mo, then mag-ano din yung barangay. Yung pag may nakita silang aso dyan na pakalat-kalat, sabihan agad yung may-ari, or talagang kung hindi nila makita kung kanino yung aso na yon, impound agad I-impound. nila. Correct. Tapos sa mga citizens naman, kung may nakita silang aso na pwede nilang ipa-impound, edi magbigay sila ng reward. Kunwari, ako may nahuli akong aso, ibibigay ko sa impound area, bibigyan nila ako 300 pesos. Tapos kung yung may-ari na yon pupunta sa impound area para tubusin yung aso niya, mas mahal. Mas mahal ang tubos. Para next time, hindi na niya papabayaan, 'di ba? Kasi talagang hindi nakakatakot, ayoko mangyaring may bata ulit na mabiktima diyan sa ng aso. Yun lang naman para sa akin. Mas Correct. yung heart ko napupunta sa bata kapag yun lang para sa akin. At saka pareha silang walang laban eh. Walang laban yung nakagat, saka wala ring laban yung aso dahil hindi niya naman gusto din yung ginawa niya. Correct. Yeah. Oo. So, yun. So yun. So, mula sa kaboses ninyong na ang puso ay nasa bata, Jeannie Lakay. Mula sa kaboses nyo na inaamoy ng aso yung keps, si D. Mula sa kaboses nyong ayokong itabi ang baby ko sa aking aso, kay Asko kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.